No? Ang tanong dito is from Francis Ray Cagas. May nagtanong na protestante saan daw mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagmisa. Last question na talaga yan. Brother Johnny, sa'yo yan. Yes, Matthew 26:26 to 28 and Luke 22:19 to 20. Basahin natin ha. Ito yung panahon na inutos niya ito sa kanyang mga alagad. Matthew 26:26 to 28. Ito ating mababasa, kapatid. Ay, ako pala yan. Ito. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati na niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo, na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." At ang gawaing ito, unang pagmimisa ni Panginoong Jesucristo, pinapagawa niya ito sa kanyang mga alagad in accordance sa ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Lucas 22:19-20. Ito po ating mababasa. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos at kanyang pinag-ati-hati iyon at binigay sa kanila, sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayon din, dinampot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." So dito, napakalinaw, ma-instruction ng Panginoong Jesucristo na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hanggang kailan to gawin? Balikan natin ang Matthew 26:30. Hanggang kailan gawin yan? Hanggang balikan sa 26:30, 31. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing ito ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak." Sa 29 pala, sa 29 pala. Sa 29, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." So, hanggang daw sa kaniyang pagbabalik, makasalo ang kanyang mga kaparian na gumawa nito sa kanyang Ama. At naging practices po yan, even si St. Paul, yan na po ang practices nila sa 1 Corinthians 11:27. Ginamit na po ni St. Paul na aral ito. Sabi niya, "Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay," umpisa sa 23, sa 23 nito, "sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon." Turo to ni Kristo "At ibinigay ko naman sa inyo." So turo kay Kristo, itinuro ni Paul, itinuro naman sa mga sumunod kay Paul. So ito yung tinatawag na deposit of faith. So dito pa lang sa talatang ito, mayroon ng 3 generations na pinapakita, "Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpipira-piraso iyon at sinabi, 'Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, "Ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Daw? Ni-re-echo ni Paul ang sinabi ni Panginoon Jesucristo na gawin. Ano yung gawin? Yung pag-consecrate sa tinapay at alak.
Bakit? Sa 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kaniyang muling pagpaparito. Kaya walang hanggang gawain po ito ng mga kaparian hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang atin pong ginagawa. Hindi lang po linggo-linggo, kundi araw-araw. Bakit? According kasi sa hula ni Malakyas 1:11, mga kapatid, ito po ang hula. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malinis na handog para sa akin. Ako'y pinararangalan nilang lahat. Sa isang version ng Bible sa ang dating Biblia, mas magandang salin dito. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw, so from sunrise, hanggang sa nilulubugan niyaon. So from sunrise to sunset, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. In which yan po ang ginagawa natin ngayon dahil tayo po ay mga hintil. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. At ng dalisay na handog. Sino ba yung hinahandog dyan sa misa? Si Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, from sunrise to sunset. Kaya nga, ang misa, mga kapatid, makikita nyo, every Sunday, no? Pagtilaok ng manok, nagmimisa ng pari. Bago matapos ang isang araw, alas 11, may misa pa rin sa simbahan. Araw-araw bro, may umaga, may madaling araw. Yes, kaya nga, yan nga, tayo nga nakatupad. Kaya nga, hindi lang po tayo sa linggo, kundi araw-araw po talaga yan. Kasi ang handog po, araw-araw po yan ginagawa according po sa hula. No? From sunrise to sunset. So, mga pari natin, early birds yan, nagmimisa na. Kaya nga, meron po tayong tradition about Misa de Gallo. Kasi early in the morning, ang mga Kristiyano nung unang panahon, pumupunta sa simbahan bago sila pumalaot sa dagat para mangisda, bago sila pumunta sa bukid para magtanim. Sila po ay humihingi ng basbas panalangin sa madaling araw. May misa. So from sunrise to sunset po ang paghahandog. At sino yung inahandog dyan sa misa? No other than ang ating Panginoong Jesucristo. No? Kung maalala nyo sa panahon ni Father Abraham na gusto ng Diyos ihandog ang bugtong na anak, no? Pero hindi pinahintulutan ng Diyos kasi ang tao ay hindi sapat pangalay. So prefiguration lang 'yun na darating ang panahon na ang tunay na alay ay ang kordero ng Diyos. At 'yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lang ba rin dyan, do? Para sa kaliwanagan ng kanyang katanungan, si Brother GRS 2472. Bro Junray, may tanong po ako. Di ba kapag ang isang tao namatay na may mortal sin, ora mismo sa impyerno ang punta niya? Yes po, no? Nasa sa CCC 10:30, no? 10:30 CCC. 35. 10:30 to 35. Basahin mo yan, kapatid, no? Tapos sabi niya, ang tanong po, haharap pa ba siya sa Diyos? Yes naman. No, Hebrews 11:27, meron pong particular judgment, kapatid. Ito po ating mababasa. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Bro So, Jindri, yung yes, Brother Angel. ano ni Brother Eli dyan, grabe talaga, puro mali-mali konteksto. Alam niyo po ba yung konteksto ni Brother Eli dyan? Pagkatapos na mamatay, paghuhukom na lahat, final judgment ang sinasabi niya. So wala pang tao sa wala pang hinukuman, wala pang tao sa langit, sabi niya. Mali yung Ang layo, no? yung particular judgment. Malayo. Ang layo kasi after death niya eh. Mm. After death, minsan, matapos ang kamatayan ng isang tao ng minsan,
So pagkamatay mo agad-agad is judgment. Hindi naman sinabi na pagkamatay ng tao ng minsan sa huling panahon pa ang judgment. Hindi ganoon. Ora mismo yun eh. Ora mismo Pero kung babasahin mo. hindi niya binibigay sa Lucas sa 16 or 19 doon sa mayaman at pulubi, nahatulan agad 'yon. So hindi Agad yan. Agad ah, yan. particular 'yon. So ang Mm. sa kanya nung narinig ko ngayon talaga na ang dami ko nalaman na maling ang turo tungkol diyan. O tignan niyo, pagkatapos niyan, paghukom, maghihintay tayo. Sabi niya, lahat tayo hukaman. Wala pang tao sa langit, wala pa si Maria. Sabi ni Ah, Sister Misita, Brother Angel, nakakatakot talaga. One mortal sin is enough to go to hell. Scary. Kaya nga palagi tayong pinapaalalahanan ni Brother Angel, mga kapatid, no? Araw-araw yan po. Sabi ni Brother Angel, no? Nakakasura man po sa iba. Pero yan po talaga. Marapat lang po na paalalahanan tayo kasi ang tao, kapag hindi napapaalalahanan, nawala na po siya sa kanyang takot na baka isang araw bilang bawian ng buhay at hindi nakapag-repent, tuloy-tuloy po yun. Yan pang turo po ng simbahan, no? CCC 10:30 to 35, immediately after death with one mortal sin, immediately go to hell. agad-agad 'yon. Kamo Agad-agad po yun. walang ano-ano 'yon. So at ang ano kasi diyan, yung nga no, tayo lang nagsasabi rito kahit sa simbahan hindi masyadong inaano 'yan na makaparihan, no. So dito kailangan kasi kumbaga, sabi nga obligasyon natin kasi 'yan. So ngayon kaya ako Mm. doon ako focus sa salvation pa rin kasi kahit anumang ma-memorize mo ang buong Biblia, buong Catholic teachings, kung impyerno ka pa rin at hindi mo sinusunod, wala rin, no? So useless lahat ng ginagawa natin dito. So napakadelikado. Hindi natin alam kung bukas makalawa o imaginein mo po, no? Ang dami po nag-comment pala na yung mga galing sa ibang bansa umalis. So si Sister, kung Rodanel ba yun? Kung nakikinig ka, ang dami nag-comment ngayon, no, galing sa iba tapos pumunta na lang sa nagdasal daw siya, galing siya sa UAE, nagdasal na sana makapunta siya doon sa may Catholic Church. May kilala siya sa Rome daw. So yun, napunta siya sa Rome. May simbahan na. So sa lahat na nakikinig, no, sana maging inspirasyon yung mga kababayan natin na may pag-asa kasi pag naabutan na tayo sa lahat na nakikinig, grabe, wala nang chance doon. Kaya nga Bro Junri, yung sana ma-edit mo na yung ano, napakalaga nun. Yung kay Nga, Saint, sobrang busy pa, sobrang Brother busy mo, Angel, no? at So, actually, ang dami ko pa talagang i-editin, ang dami ko pang dapat i-upload, di ko pa magawa kasi unang-una talaga yung sa oras, no? Siyempre, sa simbahan kasi nagsiserve din ako, so deserve ka pa. May kung trabaho ka pa. paano ko hinahati yung akin pong kaluluwa, katawan at oras sa mga kapatid. Diyos na po ang bahala, no, kung ano yung mauna ko. So dito po talaga sa pag-i-edit ng mga video, ang ina-upload ko nga lang yung yung hindi na ini-edit yung ni-record ko lang ba, Brother Angel, tapos i-upload na lang tulad ng mga Oo nga, no? debate. Pero yung mga Yung ano kasi, ang dami Saint pa, ang dami Bridget, kong yung tanong ni Brother Jared na sinagot natin, ang dami ko pang i-editin, hindi ko na ma-edit kasi salat po talaga sa oras. So pasensya, Brother Angel, pero siyempre pangako po 'yan at hindi po natin 'yan hahayaan na hindi po naisip ko kasi, ma-re-upload. Mm. mahalaga yun sa mga ngayon practicing Catholic na naimpyerno pa rin. Bakit? Yung mga ganun. Bakit nagkukumpisal sila naimpyerno pa rin? So, napakalaga ba sa salvation ba ng mankind, ng buong mundo? Kasi maraming Katoliko hindi akala nila, nagko-confess naman ako di ba? So yun, yung time na yun na-explain natin kung bakit hindi siya sapat kung walang conversion. Kaya pwede ka pa rin maimpyerno pala. At mayroon palang sacrilege confession. So kaya gusto ko sana pag may time ka bro, no, sana ma-prioritize mo yan dahil maraming mga tao ngayon nakala nila okay na sila. Practicing Catholic, nagko-confess. Doon sinabi niya talaga kung bakit sunod-sunod talagang wala na daw silang magawa, sabi ni Saint Actually, Bridget. nakumpara ko pala, Brother Angel, yung kasal sa simbahan at kasal kanina namin sa doon sa console sa embassy. Binasahan lang kami ng yung parang
na wala yung basa lang tapos pagkatapos so, walang ka ano-ano ba amor Mm. ang kasal sa ano, Yun wala nga. talaga mga kapatid. Basta lang ma-record ang ano nyo, ma-record ang marriage nyo sa gobyerno pero yung ritual wala talaga. Parang ano lang, nagtatawanan pa nga kami doon eh. Kasi joker yung nagkasal sa amin, ako kasi may pagka-joker din. So tawanan kami doon. Wala talagang kaano, walang kasulim-sulim pero at least po sa awa tulong ng Diyos, legal na po kami sa mata ng Diyos at sa gobyerno. Okay yung nangyari sa'yo, bro. Nauna yung simbahan kaysa dun sa Oo. civil. Kasi 'di ba sa atin Kakaiba. kasi simbahan lang Kakaiba. okay na 'yun eh, 'di ba? Mm. Okay na kasi Sa atin sa kasi, atin. sa atin pagka nagdiretso po kayo sa simbahan, diretso yun forwarded sa Mm. munisipyo pa rin. Oh, Forwarded yun. Eh tie up dito, tie up mukhang, kasi eh. dito kasi hindi sa ibang bansa yata hindi Dito ganun ka ano. hindi nung pagkakasal namin. So siguro a couple of months saka kami pumunta sa embassy gawa ng trabaho. So nag-apply kami report of marriage. So ang ano yan ang ano yan ang nakalagay doon, report. So nag-report kami na kinasal na po kami. Tapos gusto na po namin iparehistro ito sa gobyerno. Ay hindi po namin tinatanggap ang kasal sa simbahan dito. So kinakailangan po ninyo magpakasal uli. Sabi ko, Civil lang. sa isip-isip ko, bakit report ang sinabi? Dapat ang sinabi nila, magpa-register sa pagpapakasal. So, para ma-register, kinakailangan magpakasal. Uli di yung report lang. Kasi pag report lang, yung ginawa namin, reporting na yun eh. Na kinasal na po kami, ito na po No, yung yung report. ibig Diba? sabihin nun bro, yung report mo as a civil, yun ang inintay nila. Kaya, Report ang, mo as ang, a civil gina, marriage. ang Not a ginawa Catholic. namin, humingi na lang kami humingi na lang kami uli ng mga requirements, no? So, kinumplito muna namin. Kasi, kinakailangan kasi ng Brother Angel, red ribbon, yung ano. So, pumunta pa ng Malacanang, yung inutusan namin, pumunta pa ng Malacanang, kumuha pa ng red ribbon. So, Kailangan talagang, yung kinakailangan. So, kinumpleto na namin yung papeles. So, nung nakumpleto na, so yung mga nakaraang buwan, pumunta na naman kami, nag-apply na kami, pinabalik pa kami kasi hindi nag-match yung birth certificate ko at yung ibinigay na sinumar. Sa birth certificate ko, walang middle initial. Ang aking mga magulang, walang nakalagay na middle initial. Tapos dito sa sinumar, kumpleto ang full name ng aking mga magulang. May last name tsaka middle initial. So, pinahingi na naman kami uli ng another na naman na sa Pilipinas na tanggalin yung middle initial para mag-match doon sa grabe yung struggle namin no? Pero wala, basta ginawa lang po namin at sa awat tulong ng Panginoon na okay na. So nung nakaraang buwan na schedule kami, so yung schedule ngayon. So ako nahirapan pa nga ako magpaalam doon sa trabaho kasi wala po kasi kaming tao, dalawa lang kami sa gabi nagtatrabaho. So ang daming gawa. Paano ko ba ito ipapaalam? Baka hindi ako payagan. Kasi walang magtatrabaho. Pero nilakasan ko pa rin yung loob ko. No? Humingi pa rin ako ng tulong sa Diyos. Lord, help me na magpaalam ng maayos at sana wala pong pagtutol ang mangyari. So, sa awat tulong talaga ng Diyos talagang hindi nagreklamo yung mga Koreano. Sabi niya, sige, okay lang. Isang araw lang ba? Sabi, isang araw lang. Hindi naman kami mag-honeymoon kasi kasal naman na kami. Para lang ito, para ma-register kami sa civil. At yun nga mga kapatid, kanina, sobrang parang ramdam namin, buo na kaming sa gobyerno talaga para bang wala nang kulang. Iba pala talaga pag kung sa baga lisensyado talaga ang kasal niyo, iba po ang feeling. So yun lang po ang kasi siyempre yung sa anak namin kinakailangan kasing mapasok siya sa pangalan namin. So ang gagawin namin sa susunod kasi yung birth certificate niya kasi single pa kami doon, mga magulang na single pa. So humingi na naman kami kaganina ng requirements kung ano gagawin. So yun na naman ang asikasuhin namin at para maipasok na siya at maano na siya sa mga beneficiaries namin, siya yung mailipat na sa kanyang pangalan. So, ganun po yung sitwasyon namin, Brother Angel. Pero, ganun pa rin, no? Salamat pa rin sa tulong at awa ng Panginoon. Brother Angel?
Salamat sa punto por punto ka mo. Ayan. Oo, sa punto. Kasi kung hindi po talaga sa punto por punto, hindi po sa ingay nitong mga to. Ang plano talaga namin Kundi na, dahil sa pananakot ni Bro Angel sa mga hindi ah, nakakaalam. ayun. Oh, so ang plano talaga namin noon doon sa sa Pilipinas na kasi iba pa rin kasi yung kasal, nandiyan yung pamilya, no. Para bang inaraw-araw kasi na yung ingay ni Brother Angel, Brother Wendell, Baka matayan mo yan, baka matayan mo. Father, siyempre tayo mahal natin yung Diyos, mahal natin sarili natin, di paano kung matay tayo, di ba? Tapos mahal ko po yung pamilya ko, yung anak ko, na iba pala pag walang kasal kasi yung palang demons attached la doon sa anak mo or sa iyo, sa asawa mo. So, inisip ko din po yun, no? Then, yung sinabi ni Brother Angel palagi na pag hindi kayo kasal, sayang, no? Sayang yung pag-serve natin kay God kasi nawawalang saysay lahat ng pinaghihirapan natin kasi hindi naman yung counted kay God kasi wala tayo sa state of grace. Yung mga ganun ba? So, talagang ninamnam ko po yun at dinisisyonan ko po talaga na dito na kami magpakasal. At ang daming struggle, sa totoo lang, daming struggle po, pero yun nga, no? Sabi nga sa unang Juan 5:14-15, ang panalangin mo, basta't naaayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay yan sa iyo. Yan po sinabi ni San Juan. Basta't naaayon lang sa kalooban ng Diyos, ibibigay yan sa iyo. Kaya marami man pong hindrances, hindi pa rin po yun nakapigil na matanggap po namin ang sakramento ng kasal. Nawa sa mga nakikinig ngayon, maging huwaran po sana hindi lang po ako, kundi si Brother Romer, Brother Jando, Brother Angel, na lahat po kami dito, humaharap po sa inyo na naayon po sa utos ng Panginoon. Sana kayo din po mga kapatid. Angel? Bro Jando, Okay. Okay, sabi dito ni Viola Angela, pa-shoutout din po. I'm number 1 fan ng Punto por Punto po. Thanks. Shout out Sister Viola at maraming salamat sa iyo, Sister, sa pagtanggol mo sa akin at sa Punto por Punto. Okay, salamat so sa huling mensahe na tayo. Isa tayo kay Brother Romer ng Manolo Bukidnon. Brother Romer, ikaw muna mauna ng... Tapos na siya, bro. Tapos na, bro. Tapos na pala. Ba't hindi ko napansin yun? Wala ka, bro. Brother- Nagpaano ka ng bata, naghili ka. Siguro nakaganon na ako. Ayun, ikaw pala ang inihili ng bata. Okay, dito tayo ngayon kay Brother John Ray na lang. Brother John Ray ng South Korea. Go ahead. Ayun, maraming salamat, Brother Jando. So, yan na nga mga kapatid, no? Sabi nga ng mga kasabihan at sa ating mga matatanda, kahaba-haba man ng prosesyon, Sa simbahan din ang tuloy. sa simbahan pa rin ang tuloy. Kaya huwag nyo na pahabain yung prosesyon. Kung tutuloy din pala kayo sa kasalan, huwag nyo na pahabain. Ano? Ganun lang. I-reverse na lang natin yung logic. Huwag nyo na pahabain. Pakasal na po kayo. Kayo po mga nakikinig ngayon na mayroon pong karelasyon. Yan po ang panawagan ng punto por punto. No? Tandaan po natin, 1 Peter 1:16, be holy because God is holy. So magiging holy lamang po tayo sa mata ng Diyos kapag nasunod natin ang kaniyang kalooban. 1 John 3:21-22 mga kapatid. No? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magpapasagot sa ating mga panalangin sa Diyos. Pagsunod sa kanyang kalooban. At maraming salamat sa lahat ng mga kapuntos at syempre sa aking mga mahal na kaabag, maraming salamat po. So, see you tomorrow, same time, same place. Hasta la vista, baby!